Isang poso sa Zamboanga del Norte ang usap-usapan dahil sa ibinibigay nitong tubig at takot sa ilang residente. Bumobomba raw kasi ang poso kahit walang tao. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Rivera. Tila misteryo at naging palaisipan ng video online kung saan ang isang poso sa Zamboanga del Norte nag-iigib. Mag-isa? Magana na po ng bomba bisa ko'y tao. Hadlok na lang taan eh. Walang nagbobomba, pero parang may sariling buhay ang posong ito na tuloy-tuloy naglalabas ng tubig. Ang video, kuha mismo ni Kim Agi Karin sa poso ng kanilang kapitbahay sa Sitio San Juan, Donosi Aguirre sa Zamboanga del Norte. Medyo natakot ako kasi paano yun nangyari? Gumalaw, wala namang tao. Humakot agad ng milyon-milyong views ang kanyang video at marami ang napareact na edited o gimmick lang ito. Hindi maniwala yun mga tao na totoo yun. Kaya naisipan kong i-live. Hindi rin kami nag-expect na mag-viral yun. Kahit may kaba, mismong si Kim na rin daw ang nag-imbestiga kung bakit nga ba tila nag-iigib mag-isa ang poso. Hindi yun kantor, yung mga sinasabi nila. Mga katluluwa daw, ganun. May paranormal issue, mga activity na nangyari doon. Ano yun? Mechanical issue talaga yun. Sira yung pump, may singaw, kaya siya nagagano. Kumbinsido rin ng isang paranormal expert na walang kahit anong paranormal activity sa nakunang video. Hindi ito paranormal. Very much possibly na yung underground water nagkaroon ng collapse. Paalala rin nila, mahalagang obserbahan muna ang mga napapanood bago katakutan. Be open-minded. Hindi natin palaging dapat na ibintang sa mga spirit yung isang pangyayari na hindi natin agad maipaliwanag. Maganda yung ginagawa nila na binibideo nila yung isang unusual na pangyayari tapos sineshare sa social media. Kasi sa ganitong paraan nagagawa natin pag-usapan, nagkakaroon tayo ng iba't ibang perspective, iba't ibang paliwanag kung ano talaga yung pangyayaring ito. Sabi nga sa kanta, bago maniwala, mag-isip-isip ka muna para hindi mabiktima ng maling akala. Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang posong ito sa Zamboanga del Norte kasama si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, itong kumuha ng video na si Kim, by chance lang ba niyang nakita yung poso na kusang bumobomba o may nagsabi rin sa kanya? Sabi ni Kim no na ito yan na witness niya talaga nung kumbaga padaan siya doon sa kanto at kung saan located itong poso na ito at nagtaka nga siya bakit bumobomba ng walang tao at naglalabas ng tubig kaya binidyo niya nung una binidyo niya tapos pinost niya nga sa social media at yun nga parang walang naniniwala dahil akala nila edited or hindi kaya may tali na humihila doon sa handle nitong poso pero yun nga binalikan niya at nag-live pa siya doon mismo sa location nitong poso at yan nakikita natin na pinapakita niya na bumobomba talaga yung poso kahit walang tao. Francis, wala bang eksaktong oras kung kailan nagkukusang mag-igib yung poso? Umaga ba usually o gabi? Usually gabi, Pops J, Pero yun nga, na-explain ni Pops Kim na itong kung bakit nangyari ito, konektado kasi ito sa isang tubo, dun dalawa itong poso na konektado sa isang tubo. So kapag bumomba yung isang poso, automatic bobomba rin ito kasi may sira yung pump nga dun sa ilalim ng tubo, yung ilalim ng poso na ito. Kaya hindi na nakataka-taka, At nagkaroon nga ng misteryo kasi wala naman nag-explain. So kaya medyo natakot yung mga tao doon. Francis, bakit naman naisisi pa nung una sa multo? Yes, Pops J, kasi usual Baka naman yung pagkakapost talagang may misteryo pa. Kasi ang caption creepy. Pero kung totoo naman, kung tutuusin niyo Pops J, kung makakita ka talaga, lalo na kung hindi mo alam kung ano yung madilim pa, nasa may liblib pa, At kung hindi mo din talaga alam kung ano yung nangyari, yung tunay na nangyari sa posong ito, makikilabutan ka rin talaga kasi ultimo yung mga viewer talagang kinilabutan dahil yung mismong handle nung poso natanggal pa. So laking misteryo yun. Pero yun nga nililinaw nila na mechanical error ang nangyari dito.
Okay, Francis, malinis pa rin ba yung tubig na nakukuha roon sa posong yon? Yes, Pops J. Ngayon kasi si Pops Kim isa rin mekaniko. So, Oo. siya rin nagkumpuni nitong poso para nga maayos na. At ngayon napapakinabangan na. At yun nga, may mga nag-iigib. At yun, makikita natin, may mga naliligo, naglalaban na. Malaking tulong din talaga yung tubig na nakukuha dyan. Ha? Yes, Pops J. Kasi dyan din talaga sila halos kumukuha ng tubig para sa kanilang mga bahay. Maraming pamilya ba yung nakatira dyan, Francis? Yes, Pops J, isang sitio ito Sitio San Juan na malaki-laki rin ang populasyon ng mga barangay o malaki ang populasyon ng sityong ito. Kaya mabilis kumalat yung balita na may multo o may misteryo doon sa sa poso na yun. Francis, anong sabi nung may-ari ng poso na viral pala yan? Yes, Pops J, ang kwento ni Pops Kim na talagang pinost niya nga lang itong poso. Pero yun nga, ayon nga dun kay Pops Kim, na yung may-ari naman, kusa naman niya pinavideoan at si Pops Kim naman, nagkusang loob din na, kumbaga, nag-volunteer na rin siya na ayusin itong poso dahil malaking tulong nga ito para sa kanilang mga kababayan doon. Para malinaw lang, ano nga ulit ang paliwanag? Bakit nagkukusang gumagalaw yung, yung poso? Pops J, kasi ang kwento ni Pops Kim, meron itong tubo, may pump. Nasira yung pump nito, kaya yung pressure na nanggagaling doon sa kabilang itinutulak ng tubig. Tinutulak, yes, Pops J. Kasi pag sa isang tubo, dalawang poso nakakabit, kapag bobomba yung isa, automatic sa labas. Kasi hindi, kumbaga sira yung pump, so walang paglalabasan ng tubig. So, doon mismo lumalabas sa poso. Kaya kung makikita nyo, kapag may nagpa-pump din sa kabila, well, for sure may nagpa-pump niya o may bumobomba niyan sa kabila, kaya gumagalaw. Ayun. Kaya Nadadamay, kumbaga sa movement. Kaya may lumalabas din na tubig. Yun. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera. Samahan niyo ulit kami bukas ng mga mobile journalists sa pagbibigay ng mukha sa mga balita. Ako po